Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan lang natin ng mainit na balita. Si BP Sara, number 1 pagkatapos mag-resign. Ang lupit, talaga nga naman, no? Alam nyo, kahit ho isang malamig na araw dahil ko ngayon ay umuulan, mainit na balita po ito. Press na press ika nga, di ba? Alam nyo, ito, malupit kasi ito, alam nyo mga kababayan, dahil itong si Sara Duterte, bakit ho ba big deal yung manatili ho siyang numero 1 pagdating ho sa pagiging presidente sa survey? Alam nyo kung bakit po? Dahil alam naman po natin, itong mga nakaraang araw, matindi ho ang mga black propaganda laban po sa kanya. Matindi ho yung mga paninira laban sa kanya. At nakita naman po natin, di ba, sa kasamahan nating mga vlogger tulad po si Spencer, si Jay Guevara, si Boss Dada at kay Coach Oli, nakita natin ho yung mga bali-balita, maging kay Master Judea ho, yung balita na lumabas na kung saan may recording at saka meron ho sila mga chat-chat, di ba, na sinasabing talagang binayaran sila di umano nito ni Tamba para ho siraan si BP Sara Duterte at para purihin si Tamba. Yun ho yung narinig natin. Ibig sabihin, may effort. May effort ho mula dito sa ibang mga vlogger na talagang targetin, pabagsakin, di ba? Pabagsakin ho ito si BP Sara Duterte at iangat si Tamba. Kaya big deal ho ito na magnumero 1 pa rin po si BP Sara Duterte sa kabila ng kaliwat kanang propaganda since siya po ay naupo. Alam nyo, kasi simula pa lamang ng kanyang paninilbihan bilang Vice President at Secretary ng Education at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC, talaga nga namang lahat ng black propaganda lumabas na ho sa kanya. Kasi nga ho, may plano ho ito si Prime Minister, ha? May plano ho itong mamayagpag at gusto niya ho talaga kahit sa kanyang sobrang pangit na imahe gumanda ang kanyang imahe. Kaya lang pambihira ka naman. Hindi naman nadadaan ho yan sa make-up o di kaya sa mga vlogging, ha? Sa totoo lang, ito ho ay organic, ika nga. Hindi ho pwedeng yung mga tao pilitin mong gustuhin ka. Naku naman. Hindi ganun yun. Panoorin natin ho itong news na ito, ha, nang maintindihan ho natin kung ano talaga ang nangyayari at komentuhan po natin kung bakit po bigla talagang umangat pa rin po si BP Sara Duterte. Pasok. Nananatiling frontrunner sa 2028 Presidential Preference Survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa online survey ng Tangere App na isinagawa nitong May 23 hanggang 26. Statistically tied sina BP Sara at Senator Tulfo na nakakuha ng 27.67% at 27.0%. Ayan, ito muna i-discuss natin. Baka mga tinatanong nyo, bakit kaya si Senator Tulfo ay pumapasok ho dyan? Alam nyo kasi ganito ho. Sabi ko nga ho sa inyo, magising-gising ho tayong mga Duterte supporter. Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo, lumabas ho tayo sa ating sariling komunidad, ika nga. Bakit ho kanyo? Kasi ho, sa totoo lang, ang propaganda ho ng kalaban, aside from sinisiraan nila si BP Sara Duterte, ang propaganda po ng kalaban ay etong mga nangyayari ay awayan lamang ng dalawang pamilya. Pamilya ng mga Duterte at pamilya ng Marcos. Pinalalabas nga ho ng ilan na ito'y personalan laang. Ito'y hindi about issue. Kasi nga ho, nagkakaroon na ho ng personalang banat. Kaya nga tayo, sabi ko nga ho sa inyo iangat natin yung antas ng ating banat sa gobyerno. Doon tayo sa issue. Ano ho ba yung mga bagay na hindi nagagawa ng gobyernong ito at ano ho ba yung mga bagay na kailangan ng mamamayang Pilipino? Hindi dapat ang target na lang, kahit kunwari may nagkamali dito sa isang departamento to, kasalanan na kaagad ng mga Marcos, kasalanan na kaagad ni First Lady Lisa Marcos.
Kasi ang nangyayari po, kesa na nakakabuti, hindi ho siya nakakabuti. Ang dating sa tao, nag-aaway lang kasi si Duterte at saka si Marcos, kaya nagpe-personalan. Ang totoong hinaing ng mga Pilipino ay hindi naman ho doon. Ang hinaing po ng mga Pilipino ay kahirapan, taas ng bilihin, 'di ba? Patuloy na pag-angat ng bilihin kumpara sa ibang bansa. Kasi lagi ho nilang lagi ho nila sinasabi talaga namang umaangat ang presyo ng mga bilihin. Kahit sa ibang bansa umaangat din. Pero kasi ho, hindi ho ganun ang pag-angat sa ibang bansa tulad ng pag-angat sa Pilipinas. Sa atin sobra-sobra ho ang pag-angat ng bilihin. Kaya nga dapat doon natin itinu-target yung mga dapat natin ireklamo. Kasi pagka irereklamo lang, kunwari halimbawa, tumaas ang bilihin sa ganito, kasalanan na kagad ng mga Marcos, hindi ganun. Ipaliwanag natin, bakit ba tumaas ng bilihin ng ganito? Sino ho ba yung mga nasa babang kurap na nagpapataas nito? Maaring tama kayo, sabihin nyo, totoo naman may pagkukulang. Correct. Kaya lang, more than that, yung may pagkukulang sa ating Pangulo, ang dapat nating anuhin dyan, bakit ba talaga siya tumataas? Kasi nga po, may dahilan. Halimbawa ho, yung pagkamahal ho ng mga bilihin, kung bakit po yung mga ayuda ay hindi na ibibigay ng tama. Kasi nga ho, pinupolitika ng iilan. Halimbawa ng mga kongresista, pinupolitika ho nila, ginagamit ho nila yan. O bakit kaya patuloy ang paghihirap ng mga Pilipino? Kasi nga ho, totoo naman, yan ang gustong mangyari ng mga kongresista. Alam niyo ba na gusto mangyari ng mga kongresista na humirap kayo ng humirap? Alam niyo kung bakit? Para umasa kayo ng umasa sa kanilang ayuda. Yun po ang target nun. At bakit kayo ngayon aasa sa ayuda? Siyempre, nahihirapan kayo sa buhay nyo. Wala kayo. Yung sahod nyo ay hindi sapat para sa pamilya ninyo. So, aasa ka ngayon sa mga ayuda. Sino ho ba namimigay ng ayuda? Walang iba, di ba, kung hindi itong mga tulunggis na congressman natin? Totoo naman yan ho talaga ang gusto nila mangyari, umasa ka ng umasa. Para kung sino yung nagbibigay sa kanya, sino ho ba may kakayanan magbigay sa kanya ngayon? Walang iba kung yung mga nagde-deliberate ng budget o nag-aayos ng budget, didiktahan nilang DSWD, pag mamimigay kayo, kasama kami, may malaki kong pagmumukha dyan, di ba? Gano'n naman na nangyayari. Yung pagmumukha nila na andoon. So, ngayon, epal nyo sila. Doon ipaliwanag natin kung bakit may relasyon ang politika sa paghihirap nila. Kasi ang nakikita lamang ng ibang mga kababayan natin, awayan lang yan. Hindi ho ito awayan. Ito ho ay kasalanan ng mga politiko, lalong-lalo na sa local government, dahil gusto nilang maghirap kayo. Ito, pansinin ninyo Isang halimbawa na lang dito sa Makati. Sa Makati, di ba? Bakit kanyo patuloy na unlunsad yung lugar nila, angat na angat, supposedly Makati is the business capital of our country. Pero, bakit ang dami yung mahihirap dyan? Mine-maintain yung mahihirap. Kasi dyan nakukuha yung boto. Dyan yung umaasa yung mga, sabi nga nila pag ang Makati, ang boboto lang yung may mga kaya, hindi yung mananalo mga binay. Yun ang totoo. Sa katunayan, may isang lumalaban dyan na malakas, na lagi hong dumidikit, kasi nga nandoon yung middle class at saka upper class. Pero pagdating sa mga may hirap na patuloy nilang pinapadami, nasa below the lower class, dun sila nananalo. Kaya nga init na init ang ulo nila, ngayong nawala na sa kanila yung ilang mga below middle class dahil napunta na sa tagig. Kaya namimiligro na yung kanilang boto. Isipin mo yun ayaman-yaman ng city mo, pero sabi nga nila may dalawang mukha ang Makati. Isang mahirap na city at isang progresibong syudad. Bakit ganun? Ba't mine-maintain ng mayor niyo yun? At lagi kayong binibigyan ng kung ano-anong libre na may pagmumukha nila lagi. Pansinin nyo mga bigay dyan, lagi may pagmumukha nila.
Sa totoo lang, pwede mo na nga i-drawing yung mukha ng mayor nila eh. Kasi yung mga ano nila dyan, drawing nung mayor nila eh. Kasi nga, pinaaasa na lang nila kayo. Ganun ang sistema, yun ang nangyayari sa buong Pilipinas. So, yun po ang dapat nating ipaliwanag sa mga yan. Ngayon, magtataka kayo kung bakit nandiyan si Rapi Tulfo. Kasi nga, yung propaganda na yan, na laban lang yan ng Marcos at Duterte, nagiging epektibo. At ang nakikinabang niyan, walang iba kundi yung third party. Okay? Hindi ko sinasabing kagagawan ito ng Rapi Tulfo clan, o yung Rapi Tulfo na mga tinatawag nilang Tulfonatics. Hindi po. Hindi ho nila kagagawan to. Feeling ko, ang kagagawan niyan, yung isa. Yung yung pilit na hinahabol. Akala niya siguro makakapasok siya pag pinasok niya Marcos and Duterte na labanan. Kasi sa bagay, hindi naman nga siya Marcos, siya ay Romualdez. Di ba? Feeling niya siya ang magiging third option. Kaya lang, talagang hindi maganda imahe niya. Kaya nakikinabang ngayon, si Rapi Tulfo, actually, kahit papaano, meron pang pakinabang si Leni Robredo, kaperaso lang naman. Kaya nagte-third pa yan eh. Panoorin pa natin, tuloy natin tong balita na ito. 7% ng mga sumagot sa survey umakot ng suporta mula sa Visayas at Mindanao si BP Sara para sa naturang survey, habang pabor kay Tulfo ang malaking bilang ng mga botante mula sa Southern Luzon at Bicol region. Tingnan nyo, sa Luzon, si Senator Rafi, pero Visayas and Mindanao, landslide, ika nga, etong si BP Sara Duterte. Bakit kanyo? Kasi nga, sa Bicol at saka sa Southern, di ba? Northern Luzon pala. Ang namamayagpag po ay si Rapi Tulfo. Kasi nga, naandun yung propaganda. Kaya nga ako natatawa ako eh. Bakit kanya? Bicol na lang, napunta pa kay Tulfo. Di ba? Wawa naman to si Robredo. Di ba? Wala na talaga nakuha. Inodoro. Hindi, siguro kaya na-realize niya, di ba? Sabi niya, tatakbo na lang ako mayor. Wala talagang pag-asa. Siya national. Kasi tandaan ni Senate, national yan. So sabi niya, wag na. Huwag na tayong, ang mismong mga taga Bicol, ayaw sa akin eh. Kaya, isipin niyo to taga Bicol. Ang bulkong nakuha, ang pinakalamang daw doon si Tulfo. Kahihiya naman yan, Robredo. Sa Luzon, buti pa, ako, pwede pa akong sabihin na natin. Kaya, isa pang nakakaya dito, ito pang si Romualdez. Instead na makuha niya yung Luzon, dahil balwarte ng mga Marcos, ayaw din sa kanya. Umbira, Kawawa naman, itong Romualdez na to, tsaka itong Robredo na to. Magsama na dalang po kayo, ma-flash sa inodoro. Sama na kayo. Anyway, magkaano naman kayo, pareho naman kayo na style ng politika eh. Umangatlo naman sa Presidential Preference Survey si former Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 14.33%. Karamihan ng pumili sa kanya ay mula naman sa Bicol at upper income class. Sa 2028 Vice Presidential Survey, top choice din si Senator Tulfo na sinundan ni Senator Grace Poe at former President Rodrigo Duterte. Nako. Sigurado ako, yan ang sasalsalin ng ilang mga bayarang vloggers para masiraan ang mga Duterte. Tingnan nyo na, number 3 lang si Duterte sa Vice President. Tataka. Alam mo kung bakit? Ito, paliwanag ko lang sa inyo. Kasi paulit-ulit naman niya sinasabi, retired na siya. Kahit kami mga Duterte supporter, as a matter of fact, marami sa mga Duterte supporter, may bulto sa amin na nagsasabing magpahinga na lang si Pangulong Duterte dahil sobra-sobra na ho yung kabutihang nagawa niya nung 6 na taon at kailangan naman niyang to spend the rest of his life being with the family, kasi ilang taon na ho siya, mag-80 na ho siya. 'Di ba? Being with the family at the same time para naman ma-enjoy naman niya buhay. Alam niyo, hindi ho biro ang nasa politika ka. Kasi 24 oras kang
ano dun talagang, alam mo yung mata ng tao na sa'yo, hindi ka makagalaw na maayos, syempre lahat, tinitingnan yung galaw mo, kumain ka, pagkain ng bayan yan kahit ano. Di ba, kahit anong gawin mo, talagang pupunahin kaya, nakakapagod po yun. Para sa akin, ako gusto ko magpahinga na si Pangulong Duterte dahil kawawa naman po yung mama. Gusto na niyang mag-rest, gusto niya ngayon nga na gusto niya magpahinga, gusto niya magliwaliw na, gusto niya nagmumotor na lang, gusto niya alagaan na lang yung kanyang apo, at the same time yung kanyang anak. Minsan hindi niya pa magawa. Kasi nga lagi siyang kaliwat kanan may meeting, kaliwat kanan merong gusto makipag-usap sa kanya, humihingi ng advice, kaliwat kanan, talaga nga namang, tinan nyo nga, nagpupunta pa na maisog. Di ba Sobra na yung pagod niya, even if retired na siya. Kaya sa akin, sa tingin ko, kahit sa ibang mga Duterte supporter, pag tinatanong natin, ayaw na nila. Nandiyan naman po si BP Sara Duterte at saka si Baste Duterte. Umaangat po si Mayor Baste ngayon. Si Mayor Baste ang dapat atin pong itulak, tumakbo sa national. Maaring senador, maaring vice president. Pero sa akin, maganda ho siya tumakbo. Hindi man sa 2025, at least sa 2028. Kasi alam nyo, itong mama na to, ito ang mamang walang kaplastikan at sobrang tapang at wala hong pakialam sa sasabahin ng iba basta gagawin niya tama. Kailangan natin yan. Bakit to? Isa ho yan sa mga masasabi nating problema natin sa mga politiko ngayon. They are only there to please the voters, hindi to do the right thing. Magkaiba ho kasi yun. Hindi porket you're pleasing the people, yung maraming tao, ay tama ka. Yan o lagi nating tatandaan. Hindi porket marami, tama ka. Hindi porket nandun ang crowd, tama ka. Dahil marami nga ho sa kasaysayan, pagka naandun ang karamihan, ay mali. Kaya nga hindi ako naniniwala dun sa Latin na kung anumang Latin yung hayop na Latin na yun. na voice of the people is a voice of God, ganyan-ganyan. Kalokohan po yun. Hindi ho totoo yun. Bakit? Ayan, sa totoo lang, majority nun gusto ipako si Jesus sa krus, di ba? Majority nun sumisigaw na, ipako, tama sila. Naintindihan niyo ibig sabihin? Marami ho, kaya nga di ba sabi nga nila, people will hate you in this world. Sabihin, madami ho, magagalit sa iyo for doing the right thing. Ganun ang personalidad ni Baste. Kahit si BP Sara Duterte, ganun ang personalidad nila. They would do the right thing even if people wouldn't like it. Kasi someday, they would realize na ito yung kabubuti ng lugar natin. Alam mo, ang halimbawa niyan ay sa Davao. Hindi naman po madali. Lalo na tradisyon sa Pilipinas yan, yung inuumaga, nagiinuman. Hindi ho madali yun. Dyan alam ko, 12:00. Di ba, lagi ko ang kinikwento pag nandiyan kami sa Davao, talaga namang sa gabi, ang tahimik na. Walang lasing, walang nasigaw. Hindi katulad dito sa Pilipinas, sa Manila, sa Maynila. Talagang Metro Manila, hanggang umaga, yung barangay mo, nagkakaraoke pa. Diba? Ayaw magpatulog. Parang sa kanila, hindi kumpleto ang araw pag walang tambay, walang inuman. Ganon di ba? So, hindi ho yun popular na desisyon na sabihin nyo, may curfew tayo hanggang ganitong oras lang bawal na uminom. Hindi popular yun. Sigurado ko, at sabi rin sa akin ng mga taga Davao noon, yan po ay inirereklamo ng mga taga Davao. And yet, nakasanayan kaya mapayapa, second safest city. Sabi nga sa Asia Pacific, di ba? Bakit po? Dahil po, yan, sa isang pamilya na they do not please the people. They do the right thing. Which is, yan, katulad ng mga desisyon na ganyan.
Isa pa, doon sa daan. Alam nyo ba, meron mga lugar dyan sa daan, sa Davao na bawal lang mabilis. Bakit kanyo? Oh, kasi nga, ayaw madisgrasya, ayaw magkaroon ng road rage, ayaw ganito. Kaya nga safety na safety dyan. Ang dami nagre-reklamo niyan, isipin nyo ha. And yet, nung tinanong namin kay Bastian, huwag na kayo dito magmotor. Hindi, kasi sabi namin yung magbumotor kami dito, kaya lang may speed limit di wag na kayo dito magmotor. O, di ba? Tama, mali. O, pangatlo, yung no smoking. Alam mo, sa totoo lang, naku po, yan ang isa sa bagay na mahirap alisin sa tao. Alam nyo po yan, mga smoker. Di ba? Pagkakain, talaga nga namang after kumain, kailangan mo mag-yosi. Ang hirap mo maghanap ng yuyosihan yan. Dapat ata dyan, nasa loob ka ng bahay mo Mag-yosi ka doon, patay mo yung sarili mo, di ba? Ganun Ang hirap po niyan, pero alam mo, ang sarap po. Alam mo, sobra yung yung environment dyan. Kaya kasi alam mo kung bakit? Ang gusto nga namang gawin ni Baste, sabi niya nga nung tinanong namin. At sigurado ako, ganun din si VP Sara Duterte. Parang maging Singapore ang Davao. At parang maging Japan ang Davao. Ganun ka disiplinado yung tao. 'Di ba? Sabi niya alam ko na nasabi ni Basti ito nung in-interview namin siya na kahit man lang konting maitulad tayo sa Davao, itong Davao City. Maitulad tayo sa Japan, okay na sa akin 'yon. Kasi isa sa mga favorite puntahan ni Basti yung Japan Sabi ko, ang galing naman itong maaman to. Alam mo 'yun? Kasi eto tanungin ko kayo. Bakit pag may break sa Congress at sa Senate, wala sila sa lugar nila? Alam mo kung asan sila? Nasa Japan, nasa Singapore, nasa Europa. Ayaw nila mag-stay dun sa kanilang lugar. Alam mo kung bakit? Yung mismo lugar nila, tinatakbo nila sa pangit. Ganon ka pangit yung lugar nila. Mantakin mo, yung mismong dapat magpapaganda ng lugar nyo, ayaw sa inyo, ayaw doon sa lugar nyo. Sabi ko nga naman, hayop din nga naman ito, Di ba? Bakit sila nandun? Nasa Japan. Kasi doon maganda. Bakit di nyo pagandahin yung lugar nyo? Tama, mali. Di ba? Kasi nga, kesa napagandahin, ang iniisip ninyo, popular ba yan? Popular ba yan, desisyon na yan, kung sakasakaling gawin ko yan? Baka hindi na ako iboto ng taong bayan dyan. Tama, mali. Kasi nga, they please the people for the votes. Not really for serving the people. Takot kasi silang hindi iboto. Kaya nga alam mo, paano ko nasabing bakit ganun ito si Baste at saka si VP Sara Duterte? Kasi nasimulan ho yan ni Pangulong Duterte. Sigurado ako, the most critical time sa Davao, yung time ni Pangulong Duterte. Kasi, di ba, before PRRD as mayor doon, grabe daw ang gulo dyan sa Davao. Kaliwat kanan ang basag ulo, kaliwat kanan ang patayan. Pero nung naupo daw si Mayor Rodrigo Roa Duterte, talagang malupit. And, umiikot daw talaga siya. Pinupunta niya yung mga lugar para masiguradong safety. Ganun kalupit ho yan. Alam nyo, dahil ho doon, namana ho ng mga anak, yung do not please the people. Ang importante, gawin mo yung tama. Diba? Kaya, alam mo, ito yung isang bagay na bakit sa tingin ko popular pa rin. Kung bakit ganyan pa rin sa survey si VP Sara Duterte. Hindi ho siya people pleaser. As a matter of fact, ang lagi nga sinasabi sa kanya, may sariling pag-iisip si VP Sara Duterte. Hindi na didiktahan niya ng mga politiko. Hindi mo pwedeng makita yung next move niyan. Di ba? From, isipin nyo to sa survey, number 1 si VP Sara Duterte. Number 1 sa presidential noong 2022. Hindi mo natin naisip bakit siya bumaba. Diba? Biglang nag-vice president, nagulat ang lahat. Kaya, yan yung isang bagay na maganda ho dito. We're sure na hindi ho ito nadidiktahan. We're sure na pag nagdesisyon to,
ang iniisip taong bayan, hindi ang politikong malapit sa kanya. Yan ang isang katangian ng politiko na gusto ng mga Pilipino. Ayaw ng mga Pilipino yung mahinang nilalang. Nagkataon lang talaga na nabudol sila noong 2022 dahil sumama si VP Sara Duterte. Di ba ho? Yun ang katotohanan. Kaya ako, naniniwala ako, someday, marirealize ng mga Pilipino to. We need a firm, strong leader. Okay? Eto ho, walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Kaya nga maganda ho niyan, gusto niyo ng tuloy-tuloy, talagang umasenso Pilipinas, maging Singapore, maging Japan style. VP Sara Duterte, Baste Duterte. Di totoo po, maniwala ko kayo sa akin. Sigurado ako tuloy-tuloy kasi nangyari ngayon 2016 to 2022 ganda, di ba? Ganda, ayos. 2022 to ngayon lagapak. Yan ang talagang dumadausdos, di ba? Talagang dumadausdos po tayo ngayon. Kita nyo naman, criminality, naku po, kaliwat kanan ang riding in tandem ngayon. Kaliwat kanan po. May nakita pa ako doon, nasa loob na siya ng bahay, nasa loob na siya ng gate. Pinasok pa ho siya, dire-diretso. Sabi ko, asan na? Asan na yung safety natin ngayon? Wala na. Nasa loob, alam mo, nasyak ho sila eh. Pinasok ho sila sa loob mismo nung kanilang gated. Pagbaba niya, pinasok siya. Ganun na. At saka ito ano ito? Tanghaling tapat o hapon to. Basta hindi pa ho madilim. Ganun na ang criminality sa atin. Gusto mo malaman kung talaga malala na criminality? Sa airport niya may magnanakaw eh. May snatcher. Saka nakakita supposedly the safest place in a country, airport. May mandurukot. Di ba? Ano may snatcher? O merong magnanakaw. Tapos meron pang nanghuhut-hut. Airport to Dati, bako, gawin mo kay Duterte yan. Pasarado na airport. Wala na mabiyahe. Ayun yung mga kayo. Hindi, totoo, di ba? Ginawa niya, tinanggal niya yung buong kumpanya. Ngayon, hindi, wala namang problema. Ayusin lang yan. Hindi. May problema dyan. Tama, mali. Ginusto niya yan eh. Ngayon, gusto niyo pa bang ganyan? O gusto niyo after this administration, isang strong president? Walang iba ko hindi si VP Sara Duterte. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo itong ating reaction video. Maraming salamat po.